sa mga bumubuong hapon ng imang bayan, sa ating mga kababayan at kinigiliw kong kapwa Pilipino. Isang magandang araw. Bago ako magsimula, may nais akong itanong. Ano ba ang pinagkatulad ng sibilisasyon ng Ehipto, Griego at mga Romano? Ay mayroon silang wika na siya namang ginagamit ng mga tao upang magkaintindihan at madala sa rurok na kasaganaan at tagumpay. Ang wika ay isang instrumento ng tao upang maabot ang kanyang ninanais at matutong makibagay sa kanyang kapaligiran at makaagapay sa mabilis na pagbabago. Sa ating bansa, nakita ng ating mga bayani ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Ito ang nagbuklod sa lahat upang makamit natin ang ating kaunlaran. Wika ang ginagamit ng ilan sa ating mga bayani upang imulat ang ating mga puso sa nasyonalismo. Ngunit isang tao lamang ang nagtagumpay na mabubuklod ang buong Pilipinas sa isang wika. Magalak tayong lahat at magpasalamat na kung hindi sa taong ito ay walang tayong mag-uugnay sa mga Pilipino. Sino ba siya? Yan din ang tanong ko sa aking isipan. At habang ako ay naglalakad sa kalye, may isang bagan na tumambad sa akin. Nakakita ako ng isang pera. Oo, isang 20 pesos. Swerte, naisip ko. Ngunit laking gulat ko nang makita ko ang mukha ng taong sasagot sa aking tanong na humilito sa aking isipan. Walang iba kundi ang unang Pangulo ng Commonwealth, ang butihing ama ng wika, si Manuel Luis Molina Quezon ng Baler, Quezon na Tayabas noon. Malaki ang paghanga ko sa kanya nang nabasa ko ang kasaysayan niya. Siya ay nagbata ng maraming hirap at nagtaglay ng masiging pagsusumikap at masiging pagnanasa upang maisulong ang ating pambansang wika at ang ating kasarilan. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa pamahalaan upang maisulong ang pagkakaisa nating mga Pilipino. Pinanukala niya sa ilalim ng kanyang liderato ang ilang mga batas, ang Commonwealth Act 184 noong 1936 na nagtatakda na mapagbuklod ang buong Pilipinas sa isang wika. Siya ay nagpatibay ng isang natatanging batas, ang Commonwealth Act 184 noong 1936 na nagtatakda na mapagbuo ang buong Pilipinas sa isang wika. Itinatag ni Quezon ang surian ng isang wikang pambansa na naglalayong lumikha ng isang pambansang wika para sa mga Pilipino. Matapos ang masusing pag-aaral ng surian, noong ika-30 ng Disyembre, 1937 ay idiniklara ni Quezon na Tagalog ang magiging pambansang wika ng Pilipinas. Nakita ng buong Pilipinas kung paano magkaisa ang mga Pilipino sa isang wika. Dahil sa matinding adhikain ito ni Quezon, kinilala siyang ama ng wikang pambansa at naging matagumpay siyang pinuno ng ating bansa na nag-iwan ng mahalagang tatak sa atin. Ito ay ang pagkakaroon ng isang wikang pambansa.
Maraming salamat. Ang susunod ay grade 5 Nara. Wala. Grade 5 Mahogany. Pilipino, wika ng karunungan tungo sa kaunlaran. Maluwalhating umaga sa inyo mga kapwa Pilipino, mag-aaral, kaibigan, sa ating pagmahal ng mga guro, butihin at manawaing prinsipal at administrador, purihin ang Panginoong Hesus sa isang napakagandang umaga. Wika ng bawat Pilipino. Ikaw, ako, tayo, iisa. Sa mundong pilit kang binabago. Ang wika ay isang mahalagang aspeto sa bawat kultura. Ito ang basihan na ginagamit ng lahat na antas ng tao sa lipunang kinagagalawan. Ito ang bumubuklod sa mamayang Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pagsisimula ng paggamit ng mga Pilipino ng wikang Tagalog sa unang panahon, binuhan nito ang sibilisasyon. Nagkaisa ang mga Pilipino sa mas ikabubuti ng ating bansa. Nagkaintindihan ang bawat pangkat dahil sa pagkakaroon ng isang wika na naintindihan ng lahat. Mas mabilis ang naging daan para sa transportasyon at komunikasyon na nagbigay daan para mas dumami ang ideya at opinyon. Pinagkaisa nito ang mga nakasamayang tradisyon. Nagbigay daan para sa positibong pagbabago at naibahagi ang iba't ibang kultura at paniniwala. At higit sa lahat, napanatili ito ang pagkakaisa ng mamayang Pilipino ng ating bansang Pilipinas. Ang wikang Pilipino ay ginagamit natin tungo sa pambansang kaunlaran. Wikang ating kasangkapan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa anumang panig ng Pilipinas. Talaga ngang wala nang ibang magmamahal ng wikang Pilipino kundi tayo ring mga Pilipino. Kaya halina't pagyabungin natin ang isa sa pinakaiingatang yaman ng ating bansa, ang wikang Pilipino. Wika mo, wika ko, at wika nating lahat. Maraming salamat, naway mamutawi sa ating mga puso ang pagiging tunay na mamamayang Pilipino sa ating bansang Pilipinas. Muli, maraming salamat. Maraming salamat. Ang susunod ay grade 6. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako'y narito upang magbigay pugay sa isang kayamanang pinalalagwanan ng Pilipino sa ating sariling wika, hindi lamang daluyan ng salita, kundi puso at kultura, identidad at pambansang pagkakaisa. Wika bilang salamin ng kaunlaran. Wika ang nagbubuklod sa atin bilang isang bansa sa pamamagitan ng Pilipino at ng iba't ibang katutubong wika. Nagkaroon tayo ng tunay na pagkikipag-usap, pagkakaintindihan, susi ito sa edukasyon, pakikipagtalustasan, at sa ating pag-unlad. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino bilang pangunahing ahensya para sa pagpapaunlad ng ating wika ay nagsusulong ng mga pulisya para sa pananaliksik, pagsasalin, at proteksyon ng mga katutubong wika. Itinuring sa Ligang Batas ang RA 7104 ang katutubong wika bilang wikang pambansa na dapat pagyamanin. Pagtanggap sa multilingwong Pilipino. Ang Pilipino ay hindi hiwalay sa iba pang lokal na wika, bagkus hinuhubog ito ng mga ito mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Nagkaroon tayo ng makulay na linguistikong yamang dapat paunlarin at gamitin sa edukasyon, media, at pamahalaan. Tugon sa hamon ng globalisasyon sa patuloy na impluensya ng English, Tanglish, mahalaga sa aktibong pagpapayaman ng Pilipino. Hindi dapat ito manghina sa gamit, empleyado man ang pagbabago, dapat tayo mismo ang nangunguna sa pagbuo ng bagong salita o adopsyon upang maging epektibong wikang
mapanibago, tungkulin natin ipanumbalik at ipagtaguyod ang Pilipino. Gamitin ito ng buong puso para sa salita, sa sulat, sa agham, at sining. Malin natin ito'y hindi madali, kundi ito'y nagbibigay saysay sa ating pagkamakabayan. Mabuhay ang wikang Pilipino! Mabuhay ang pagka-Pilipino! Maraming salamat po! Maraming salamat. Bago tayo dumako sa susunod na patimpala, magkakaroon muna tayo ng intermission number mula sa piling mag-aaral na sumali sa patimpalak sa Kulaman. Kung nagkanta sa Kulaman, dali ka mo diri. Kanan nga mga bata na nagsali sa bayang awit sa Kulaman.